Salamat po sa pagkukup niyo po sa akin. Didiretsuhin na kita, Iha. Hindi ako sang-ayon sa ginawang pagsundo sa iyo ni Ellie doon sa bahay ng kapatid mo. Una, tiyak na pag-iisipan ng mga kapitbahay na may namamagitan sa inyo ni Ellie. Dito ka na kasi natutulog eh. At pangalawa, lumalabas na konsentidor ako. Pero may magagawa pa ba ako? Mukhang mas matatahimik ka kung dito ka muna sa amin. Pasensya na po ha. Kung nakakabigat ako. Uuwi na lang po kay Ate Sita. Hindi kita pinaalis, Sarah. Kaya lang, ang hirap kasi ng kalagayan ko. Baka sa akin naman magalit ang tatay mo. Aling Luding. Isipin mo ang ginawa niya sa pinto ng bahay niyo. Itinambak doon sa bakuran ng Ate Sita mo. Alam mo ba kung gaano kabigat ang 2 pintuan na yon? Binaklas niya yon at magkasunod niyang hinila patungo sa bahay ng ate mo. Ginawa po niya yun sa sobrang galit sa akin. Bakit nga ba siya nagalit ng ganon? Mahabang kwento po, Aling Luding. Pero dahil narito na ako sa inyo, sasabihin ko na rin po ang lahat. Ang puno't dulo ng kaguluhang ito. Ellie, ayusin natin tong kalagayan niyo ni Sarah. Inay, ano pong ibig niyo sabihin? Nagkakagustuhan naman kayo, hindi ba? Opo. Ang sabi ni Sarah, hindi sila kasalang kinakasama niya sa Lebanon. At wala na po akong planong bumalik doon. Kahit sunduin ka rito ng kalibin mo? Susulatan ko siya. Sasabihin ko pong hindi na ako babalik sa kanya. Kailan mo gagawin yon? Baka lolokohin mo lang ang aking anak. Aling Luding, hindi ko po magagawa yun kay Ellie. Mabuti na yung maliwanag. Ayokong basta kayo magsama. Kaya kung pwede sana, makipag-ayos kayo sa tatay mo para mapag-usapan ang kasal niyong dalawa. Inay. Aling Luding, nasa edad na kaming pareho ni Ellie. Hindi po ba pwedeng kami na lang ang magdesisyon? Ayoko na pong umuwi sa amin. Oo nga naman, Inay. Pareho na kaming lagpas 30 ni Sarah. Isasama ko na siya sa Maynila. Kailangan bumalik na rin ako sa trabaho ko. May katwiran kayo. Pero gusto ko pa rin maging maayos ang simula ng pagsasama niyo. Si Celso yung magulang mo pa rin, Sarah. Oo, maaaring hindi siya naging mabuting ama. Pero para wala siya maireklamo, makipagkasundo muna kayo sa kanya. At kung talagang hindi siya magbabago ng desisyon, papayagan ko na kayong dalawa na tuluyang magsama. Marahil marami sa inyo ang napapaisip na bakit kailangan pang pumunta at magpaalam kasi sama naman ang ugali ng tatay ni Sarah. Bakit pa kailangan pumunta doon? Well, mga kaibigan, tama lang po ang ginawa nila. Kasi kahit gaano pa kasama ng ugali ng magulang natin, respetuhin pa rin natin sila. Kasi utos yan ng Panginoon. Utos yan ng Diyos. Ngayon, kung masama man ang ugali ng magulang natin, personal niya ng pananagutan yon sa itaas. At least, ikaw, sinunod mo ang utos ng Diyos at dahil dyan, mabibless ka. Regular employee po ako roon. Katunayan, umuwi lang ako para sana magbakasyon. Ngayon po, na-extend ang leave ko. May warning na nga po ako sa opisina eh. Kapag nagtagal pa ako rito sa Bohol, wala na akong babalik ang trabaho. O paano si Sarah? Isasama ko na po siya sa Maynila. Doon na rin kami magkapakasal sa West. Ganun na lang? Walang handaan? Hindi mo lamang ako makapagyayabang sa mga kababayo natin. Tay, alin ba ang gusto ninyo? Patuloy ko kayo masustentuhan? O ubusin natin ang nalalabi ko pang pera sa isang handaan para lang makapagyabang kayo? Ayan. Ayan. Nagsisimula ka na naman. Alam bang napakasama kong ama? Gusto ko lang namang kumalawa. At sana maging hawa ka na. Kung
nakaraang 10 taon ay nag-ipon ka. Mula sa mga ipinadadala kong pera. Mang Celso, nagmamahalan talaga kami ni Sarah. Sana matanggap mo na yon. Dahil kahit hindi mo ibigay ang basbas mo ngayon sa amin, kasama ko na siyang babalik sa Maynila. Tayo na nga, Ellie. Sinabi ko na sa'yo eh. Wala talaga tayong mapapala rito. Sandali. Sandali, mga anak. Ara, kailan mo ibabalik ang mga pinto? Tatawagin ko po yung karpenterong gumawa para sila ulit ang magkabit. Mang Celso, sana po huwag ninyong gawing mahirap ang pakikipagkasundo namin ni Sarah. Kung hindi ko na kayo talaga mapipigilan, sige. Bigay kayo. Sa akin lang eh. Ako'y may edad sa Sarah. Wala akong... Hindi naman kita pababayaan, Tay. Pero magtiis-tiis ka lang ng konti. Maghahanap pa ako ng trabaho pagdating sa Maynila. Asahan ko yan, anak ka. Ikaw na lang ang pag-asa ko eh. Yung ate Sita mo, natitiis ako eh. Mula lang mag-asawa, tinikas na niya ako. Huwag mo sanang gagawin sa akin dun sa akin. Hindi ko po gagawin sa'yo yun, Tay. Wala naman. Ilang beses mong sinara yung pinto sa amin ni Ellie. Oh, Pero binubuksan ko pa rin ang pinto ng pagtulong kapag lumalapit ka sa akin. Mananatiling bukas ang pintuan namin para sa iyo. Pero sana, dumating yung araw na tigilan mo na rin ang paglalasing. Nakatanaw ka na naman sa malayo. Ito na merienda natin, oh. Doon na tayo sa loob ng barko. Malamig na ang hangin mula sa dagat, eh. Hindi ka ba ginikinaw? Hindi pa rin kasi ako makapaniwala, Ellie. Magkasama na tayo. Pasensya mo na lang muna ang tinutuloyan ko pagdating natin sa Maynila, ha? Ellie, lahat mapagtitiisan ko. Dahil magkasama na tayo. Sana totoo yan. Hindi mo alam kung gaano kahirap ang dinaanan kong pagtitiis sa Lebanon. Pagkatapos ng naranasan kong lungkot at hirap ng trabaho roon, wala na siguro akong hindi kakayanin pang pagsubok. Sana nga. Oh, bakit? Balak mo ba akong pahirapan? Hindi, ah. Natatakot lang akong hindi ko maibigay ang lahat ng gusto mo. Pues, hindi ka dapat matakot. Dahil nasa harap ko na ang tanging kailangan ko sa buhay ko. Sarah, Ellie, kumpleto na ako ngayon. Magkasama na tayo. At hindi ako papayag na mayroon pang humadlang na muli sa ating dalawa. oh Ellie. I love you, Sarah.